Part 1. Madaling araw nang masira ang sasakyan ni na Jasmine sa highway. Mula naman kung saan ay biglang sumulpot ang isang estranghero upang tumulong sa kanila. Mas makislap ka pa sa isang bituin kapag ngumingiti ka. At sa pagsasalubong ng mga mata ni Jasmine at ng estranghero, dumadagong-dung ang kanyang puso. May kung anong magnetong mga mata nito na hindi niya matagalan. May kung anong kuryente ang gumapang sa buo niyang katawan. Natapos nito ang sirang sasakyan na hindi sila nagkakilala ng lalaki. At sa pagkawala nito sa kanyang paningin, noon niya nahiling na sana'y nakilala niya ang simpatikong binata. At hindi inaasahan. Dininig ng mga bituin ang kahilingang yon. Paano nga ba sila muling nagkita ng estranghero? Ito na kaya ang katuparan sa kahilingan niya na makatagpo ng taong mamahalin? Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Padarag na ibinalik ni Jasmine ang receiver ng telepono. Nagtatagis ang kanyang mga bagang sa sobrang galit. Ang yabang talaga. Bulelas niya. Hindi niya napansin na kanina pa nakatingin sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Sabrina. Mama, why? Nang marinig ang munting tinig ng bata ay biglang nawala ang galit ni Jasmine. Parang walang nangyaring ibinuka niya ang mga braso upang yakapin ang anak. Nothing, sweetheart. Pinilit niyang ngumiti sa anak habang nakayapos ito sa kanya. You are angry ba? Bumitaw sa pagkakayakap ang bata. At matamang tiningnan ng ina. Paano ba sasabihin ni Jasmine na nagpupuyos ang kanyang puso dahil gusto ni Travis na kunin ito ng ama? No, I am not angry, anak. Pagsisinungaling niya. Why don't you go to Grandpa's room and tell him stories? Pag-iiba niya ng usapan. Grandpa is sleeping. Di ba he is sick? Nawala sa loob ni Jasmine na inatake nga pala kagabi ng matinding hika ang ama kaya't napuyat ito. Magdamag kasi silang nag-nebulizer. Pinatutulog na sana siya ng ina, ngunit batid niyang mahina rin ang katawan ng ina, kaya't inako niyang pag-aalaga sa amang si Mang Carling. Let's go to our store, sweetheart. I'll give you a chocolate. Pag-iiba niya ng usapan, tuwang-tuwa naman ang anak na tumayo. Paglabas nila ng bahay ay naroon pa rin si Colette na nakaupo sa isang bangkito. Binabantayan ng mga paninda ng kaibigan na nakapatong lamang sa isang malaking lamesa na halos nakadikit sa saradong rehas ng tarangkahan. Sinong tumawag? Tanong ng babae. Binigyan ni Jasmine ng isang makahulugang tingin si Colette. Pagkatapos ay sumulyap sa anak na nooy abala sa paghahanap ng garapon na may tsokolate. Ibig sabihin niya ay mamaya na sila mag-usap upang hindi marinig ni Sabrina. At magiliw na niyang inasikaso ang anak. Let me see. Where's that jar of chocolate? Hinanap ng mga mata niyang garapon. Oh, here lang pala eh. Binuksan niya yun at kumuha ng isang piraso. Here is your chocolate, sabay abot sa anak. Masayang tinanggap naman ni Sabrina ang tsokolate. Napahiyaw pa ito sa tuwa. I have chocolate! Mabilis na binalatan ng bata ang hawak na pagkain at saka kinain. Nahalata ni Jasmine na gustong-gusto ng malaman ng kaibigan kung sino yung pinagbag sa kanya ng telepono. Colette, nakita mo na bang bago kong tanim na orchids? Sabay kindat nang makitang abala ang anak sa pagkain ng tsokolate. Nakuha agad ni Colette ang ibig niyang sabihin. Hindi pa nga eh, patingin naman. Binalingan ni Jasmine ang anak. Sabrina, wait here ha. I'll show your tita Colette the orchids, okay? Okay po, sumagot ang bata kahit may laman ng bibig. Sa garden sa gilid ng bahay nila dinala ni Jasmine ang kaibigan. Dito niya ikwinentong lahat ng sinabi ni Travis. Ang lalaki na yun? Pagkatapos kang iwanan at mapalaki mong bata basta na lang kukunin na parang aso, ganun? Mas may future daw si Sabrina sa kanya kasi nalaman niya nag-resign ako sa opisina dahil sa health ni Papa. Alam niyang tindahan at pagsusulat making lang ang online source of income ko. Hindi raw ako financially stable, di kagaya niya. Marami na raw kasi siyang naipon sa Amerika at kayang-kaya niyang ipasok sa mas magandang eskwela si Sabrina. Mangiyak-ngiyak na lahad niya rito. Nag-uusok na naman sa galit ang kaibigan. Akala ko ba nag-asawa ng lalaking yun? Divorce na siya, kaya umuwi ng Pilipinas. At gusto kang balikan, ganun? Tumango si Jasmine. Malakas na nagbuga ng hangin si Colette. Ano ngayon ang balak mo?
Dapat maging financially stable ako. Kung paano, hindi ko pa alam. But what I know is that kahit anong gawin ni Travis, hindi niya makukuha ang anak ko. Dapat lang. Tumaas ang kilay ni Colette. Sigurado si Jasmine na mag-uumpisa na naman ang kanyang problema sa dating nobyo. Makulit kasi ang lalaki. Ang bawat maisipan ay ipinipilit. Kaya nga siya napapayag minsan. At ang minsang yon ay nagkaroon ng bunga. Si Sabrina. Abala si Patrick sa pagkukumpuni ng sariling sasakyan nang dumating ang kaibigang teenager na si Cathy. Kuya Patrick, hello! Inangat ni Patrick ang kanyang muka at ngumiti. Kaya aga mo namang manligaw. Lumapit ang teenager at bahagyang hinampas ang balikat ng lalaki. Bakit? Ikaw naman ang pinupuntahan ko ah. Kinuha ni Patrick ang isang basahan sa kanyang tabi at pinunasan ng mga kamay na puno ng grasa. Pagkatapos ay inihagis yun pabalik sa pinagkunan. Akala ko si Jeric ang hinahanap mo. Pabiro niyang sabi. Pero ikukwento ko na rin dumaan siya kagabi. Biglang nagkaroon ng excitement sa mga mata nito. Bakit? Wala naman. Pinatitingnan lang naman ang kotse ng mother niya. Oh? Na-disappoint ang dalagita. Oo, at sorry kid. Hindi ka niya tinanong. Umangat ang isang sulok ng labi ni Cathy. Hindi ako apektado. Sabay irap ang mga mata sa kisame. Pabirong itinulak ni Patrick ang mukha ng teenager. Naku, at nagtampo naman agad. Pinunasan ng dalagitang mukha nito. Ano ba kuya? Ang dumi ng kamay mo. Reklamo ng dalaga. Si Noemi. Natutulog pa, bakit? Papasama sana ako bukas sa pinsan ko sa City Hall. May pinapakuha si mama sa akin eh. Bumakas ang kalungkutan sa mukha ni Cathy. Sumandal sa pader si Patrick at nagsindi ng sigarilyo. Now tell me, anong problema? Natigagal ang teenager. Naghahanap kasi ito ng buwelo bago buksan ang topic na yon. Humugot ng malalim na hininga si Cathy. It's my stepmother again. Bakit? Gusto niya akong mag-ship sa computer science. Nagsalubong ang kilay ni Patrick. Ano? Napatango ang dalagita. Yes, kuya. She said masyado raw na-upset ang budget namin dahil sa mga projects and materials ko sa fine arts. The woman is convincing my father to make me shift to another course. Yun lang. And he's buying the idea? Sure, kaya nga bala kong kausapin ng aking auntie na may gym para dun muna ako sa kanya. Wala naman siyang pinapaaral kundi si Sandy. Magtatrabaho na lang ako sa gabi. Laging kontra ang madrasta kay Cathy. Palibhasa panganay, naiintindihan na nito na mali ang magsamang father nito at ang tita Christina nito dahil buhay na buhay pa ang ina nitong nagtatrabaho sa Taiwan. Hapon ay nasa isip man ni Jasmine ang pag-uusap nila ni Travis ng umagang yon. Kahit abala sa tindahan nakakaramdam pa rin ng galit ang dalaga. Kaya nang tumunog ang telepono at walang sumasagot ay inis na pumasok sa sala si Jasmine. Hello? Mother! Tili ng tinig sa kabilang linya. Tila nalaglag ang kanyang tutuloy sa malakas na sigaw na yon. Kaya mabilisan niyang inilayo ang receiver sa kanyang tenga. Nang masiguro na maaari na niyang ibalik sa kanyang nabulabog na tenga ang receiver ay saka lamang niya inilapit ang mouthpiece. Arvin, ikaw ba yan? Ako nga, mother. Lumubog lumitaw pero hindi makakalimot sa'yo. At bakit mukhang masama ang timpla mo? Alam ni Arvin ang istorya niya sa buhay. Kaya sinagot niya ito ng walang ligoy. Biglang nabuhay si Travis. Kakatawag lang. Ano? Di ba sa Amerika na nakatirang lalaking yun? He's on vacation. Ang nakakatawa parang walang anumang nangyari at basta nalang kukunin sa akin si Sabrina. Nahihibang na ba siya? Forget it. Lalo lang akong nagagalit sa kanya. Oh, kumusta ka na? Ang tagal mong nawala sa sirkulasyon. Anong masamang hangin ang nasagap mo at naalala mong buhay pa ako? Tila may pagtatampong tinig ni Jasmine sa kaibigan. Aray ko naman, bago mo ako laitin, sasabihin ko muna ang good news ko para sa'yo, mother. Tumaas ang isang kilay ni Jasmine. Pagkatapos ay nagdekwatro. O sige, anong magandang balita yan? Mother, nasa Studio Films production ng beauty ko. Hindi makapaniwala si Jasmine sa sinabi ng beking kaibigan. Huling balita niya ay nagtatago si Arvin dahil sa dami ng pinagkakautangan nito. Ha? Anong ginagawa mo sa Studio Films? Schedule master, ano pa? Si Arvin ang talent coordinator ng isang agency na nakilala niya nang minsang ipa-VTR si Sabrina para sa isang food product.
Mabait ang questionableng lalaki at agad silang nagkagaanan ng loob. Di ba personal production assistant ka ni Amanda Cruz? Anong ginagawa mo sa studio films? Mahirap at masalimuot ang mga nangyari. Nagamit ng bawal ang artistang yun. Buti na lamang at nakaibigan kong makeup artist na si Inday. Siyang nagrekomenda sa akin sa line producer. Kaya at once, nag-fly away ako kay Amanda at go sa studio film. Eh di may pambayad ka na ng mga utang mo. Of course, mother dear. Bayad na pong lahat. But that is not the reason kung bakit ako nag-call sa'yo. Bakit? Inirekomenda kita sa kaibigan kong director. Artista ka na, mother. Nalaglag ang panga ni Jasmine. Nagulat sa narinig. Ano? True, and don't say no. This is a chance of a lifetime. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Alam kong kaya mo naman. Di ba lumalabas ka sa place nyo nung college? O di ba magandang break ito? Kesa naman maburo ka sa pagtitinda sa iyong sari-sari store. Hindi pa rin makapaniwala si Jasmine sa narinig na alok sa kanya. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Listen, sa Thursday 5 p.m. Sharp, magkita tayo sa Manila City Hall. Lawyer ang papel mo at best friend mo ang bidang babae. In other words, supporting role ka kaagad. Take note, 1.5 a day. 3 shooting days ka nakasked. Hindi ba kita mo na yun for 5 days sa store? Times 3. Tumataginting na 4-5. Mas malaki ang kita, di ba? Naalala niyang malapit ng maputol na ilaw at telepono. It's a deal. Pagkababa ng telepono'y saka lamang niya naisip na haharap siya sa kamera at aarte. Namilog ang mga mata ng dalaga. Hindi namamalayang naibuka ang bibig sa realization ng kanyang pinasok. Oh my God! Sabay takip ng kamay sa bibig. Tulog na si Sabrina, ngunit gising na gising pa rin si Jasmine. Minamasdan niyang nagkikislapang mga bituin sa langit. Ang mga yun ang dahilan kung bakit naibsan ng mga dalahin niya sa buhay. Ang katulad ng mga bituin ay isang paalala na mayroong taas na tumatanaw at gumagabay sa mga tao. Hinanap ng paningin niya ang paborito niyang maliit na bituin na ang kinang at ang kislap ay tila naghahatid sa kanya ng ibayong kapanatagan ng kalooban. At sa isang sulok ng malawak na langit, naroon ang bituin. Masigla na tila bumabati. My little star. Bumakas ang isang ngiti sa mga labi ni Jasmine. Nakaupo sa ibabaw ng hood ng sasakyan si Patrick. Tulad ng dati tuwing gabi pumupunta siya sa overlooking na yon sa kanilang subdivision. May hawak siyang isang malamig na lata ng serbesa habang nakaipit sa dalawang daliri ang isang sigarilyo. Dito sa lugar na ito siya pumunta ng unang araw ng kanilang paghihiwalay ni Cherry. Dito rin niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Para sa kanya noon, katapusan na ng mundo. Ngunit nang matanaw niya ang nagkikislapang mga bituin, naisip niya, maganda pa rin ang buhay. Sa tuwing naroroon siya sa overlooking na nakasanayan ng itawag sa lugar na yon, nakakaramdam siya ng katahimikan at pag-asa at alam niya na may magandang darating pa sa kanyang buhay. Paano magtatagpo ang landas ni na Jasmine at Patrick? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.